ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matindi at determinado si Gabo na makahanap ng pera na maipangsasapat sa operasyon ng kanyang amang si Mang Rudy matapos itong atakihin muli sa ICU at mataranta si Manang Betchay sapagkat hindi pa nga tanggap ni Betchay na mawalan ng asawa ng mas maaga. Kaya naman nagmamakaawa itong si Betchay kay Gabo na gumawa naman ito ng paraan para maoperahan ng kanyang ama. Hindi na uubra ang tila pa simple-simple lang at pabarya-barya na hanap nitong si Gabo. Kaya naman itong si Gabo ay agad ngang umalis at nagpaalam sa kanyang inainahan itong si Betchay at sa kanyang tiyahin. Kaya sa pagkakataong ito ay wala lang hiya pa itong si Gabo na makiusap muli kay Tatang at pumunta ito sa hideout nitong si Pops. Sa pagkakataong iyon ay dito niya hinarap si Tatang kahit na kinuputya siya ni Uwak at Lawin. Wala kasing katiwa-tiwala ang dalawa kay Gabo lalo pa hindi nito nagawa ang unang misyon. Umupo si Gabo sa harap ni Tatang at isinalaysay niya kung bakit at ano ang dahilan ng muli niyang pagbabalik. Sinabi ni Gabo na kinakailangan niya ng pera at hinihingi niya na bigyan nga siya ng bagong misyon nitong si Tatang. Dito ay naisip ni Tatang na marahil ay para kay Gabo ang pangalawang misyon at sana ay hindi nga raw siya bibiguin nito tulad ng unang pakiusap ni Tatang. Kaya naman iminungkahi at inilatag na ni Tatang ang pangalawang misyon ni Gabo. Ngunit anya pa nitong si Tatang na hindi biro ang kanyang susuungin na misyon sapagkat doon muli kay Mr. Chan. Babalik at babalik si Gabo sa Tondo para hanapin at manmanan si Mr. Chan. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras ito at doon ay palihim ngang nagmamanman ang binata sa pagbabakasakali na lumabas itong si Mr. Chan mula sa kanyang jewelry shop. Pagkagat ng dilim, dito na lumabas si Mr. Chan kasama ang sandamakmak niyang mga tauhan. Lalo't kamakailan lang ay sinugod nga sila ng NCIA. Kaya hindi nga paiisa itong si Mr. Chan at hindi na nga siya mawawalan pa ng mga tauhan. Agad-agad sinundan ni Gabo kasama ang sasakyan nito na kinulimbat muli mula sa naturang seaman. Kaya naman dito niya nakita si Mr. Chan na bumaba. Doon pa rin sa Jade Imperial kung saan huling ang katransaksyon ni Mr. Chan ang mga Zafra. Kaya doon ay muli ngang pinasok ni Gabo ang exit kung saan huli rin siyang pumunta. Nakapasok naman ang binata at doon niya agad hinanap itong si Mr. Chan. Nakita niya na tila may hinihintay ito at ito nga muli ang mga tauhan ng mga Zafra. Binibili nga ngayon ng mga Zafra ang naturang gold bar na nakuha nga ni Mr. Chan. Anya pa nitong si Lucas, malaki-laki umano ang nawalang pera mula sa kanila dahil hindi nga natuloy ang transaksyon ngunit nakuha naman ni Mr. Chan ang naturang gold bar. Kaya naman bilang maayos na usapan ay ibalik umano ni Mr. Chan ang gold bar sa mga Zafra at ibabalik din ni Lucas ang pera na hindi nga nangakompleto ng makuha nila. Hindi pumayag si Mr. Chan. Kaya naman dito ay nakita naman ni Mr. Chan ang nagpapanggap na si Samantha na kasalukuyan ngang may usapan sila noon na bibili ito ng maraming alahas. Kasabay nito ay dito na kinausap ni Mr. Chan itong si Sam. Wala namang kamalay-malay si Mr. Chan na ang kanyang kausap ay miyembro pala ng NCIA at minaman-mana na pala ang kilos nila. Kaya naman bigla ngang may kung anong kumalabog sa di kalayuan kung kaya't naudlot na naman ang pag-uusap nga ni Samantha at nitong si Mr. Chan. Palpak na naman ang misyon at tila sasablay na naman ito sa pangalawang pagkakataon. Kaya agad-agad ay sinilip na ito ni Sam kung ano ang meron sa unahan. Ngunit nang mapansin na nga nito ni Sam
ay agad nga itong tumawag sa kanyang mga kasama at sinabing may kalaban. Kaya sunog na naman ang misyon ng mga NCIA at agad na namang tumakbo itong si Mr. Chan. Ngunit inabutan siya ni Lucas at hindi na rin siya pinalagpas nito. Binaril ni Lucas si Mr. Chan at dito niya tinamaan. Ngunit itong si Gabo ay talaga namang itutodo na ang lahat dahil wala siyang pakialam kung ano ang mangyari kay Mr. Chan basta't makuha niya lamang ang iniutos nitong si Tatang na naturang attache case na naglalaman ng gold bar. Kaya naman nang makuha ito ni Gabo, hindi na nga siya nag-antay pa ng kung anong minuto at agad na itong lumabas sa naturang Jade Imperial. Subalit hindi pala ganoon kabiris ang paglabas nitong si Gabo dahil marami palang mga bouncer at mga tauhan ang kanyang kakalabanin. Mahirap, subalit ang nasa isip nitong si Gabo ay kailangan niyang makalikom ng pera at makakuha para maoperahan na ang kanyang ama. Nasa kamay ngayon ni Gabo nakasalalay ang buhay nga nitong si Mang Rudy dahil kung sakaling sasablay si Gabo ay siguradong tapos na ang buhay ni Rudy dahil anya ng doktor na kinakailangan itong maoperahan at hindi na kailangan pang patagalin pa sapagkat mas lalo lamang lumalala ang sitwasyon nitong si Rudy sa loob ng ICU. Kaya naman agad-agad sa pagbabalik nitong si Gabo ay dito siya hinabol ni Sam. Sinubukan ni Sam na tanungin ang pangalan nitong si Gabo. Ngunit agad ngang sumagot si Gabo sa kanyang pangalan at umalis na rin ito ng tuluyan. Itong si Sam ay naiwan mag-isa at dumating nga ang kanyang mga kasama. Tinanong ng kanyang mga kasama kung sino na naman ang lalaking iyon na nagtangkala namang sirain ang misyon nila. Ngunit wala na ngang sinagot pa itong si Sam at pilit niya na lamang itinago ang lahat dahil kilala niya na ang pagkakakilanlan nitong si Gabo at dito niya mamanmanang mabuti kung sino nga ba talaga ang taong ito at ano ang kanyang mga rason kung bakit niya hinahabol ang mga Zafra at itong si Mr. Chan. Samantalang nag-aalala naman ngayon itong si Ricardo para sa kaligtasan ng kanyang anak na si Samantha dahil hindi pa rin nakakatakas itong si Victor at nasa loob pa rin ito ng bilangguan. Siguradong mas lalo nga ngayong maghahanap ng paraan si Mariano kung paano nga niya mapapatumba si Samantha. At dahil wala na nga sa posisyon itong si Ricardo bilang general ay mahihirapan na nga siyang pamanmanan itong si Samantha. Ngunit ganun pa man ay gagawin niya ang lahat para manatiling ligtas ang kanyang bunsong anak na itong si Samantha Jacinto.